araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Erning. Isa akong biyutong. Alak ang nagpapatakbo ng aking araw. Yun ay buhat ng pumanaw sa isang sakula si Norma at ang aming anak. 20 taon na ang nakalilipas. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaan. Erning, mangon ka na riyan. Dana almusal mo. Sakit ng ulo ko, Nay. Paano? Lasing na lasing ka na naman kagabi. Ay, no. Ako naman, anak. Kailan mo ba iiwan yung alak? Abay, magkakasakit ka na sa ginagawa mong yan. Pati trabaho mo, napapabayaan mo na. Kaya tuloy, ayun, inalis ka ng pamilyang pinagtatrabahuhan mo. Nay, sa pamamagitan ng alak, nalilimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Anak, matagal nang patayan yung mag-ina. Dapat tanggapin mo na yon ang maluwag sa yung dibdib. Hindi ko pa rin makaya, Nay. At tanging alak lang ang nagbibigay lakas sa akin. Para matagalan ko pa mabuhay. Kaya pakiusap po, hayaan nyo na lang ako. Erning, panalo na naman ang alak at pulutang dala mo ah. Ay, siyempre naman, Lope. Dito na nga lang ako sumasama. Bibili pa ba ako ng pangit na ulam, ha? At hindi masarap, di ba? Kaya nga, sarap mong kainuman eh. Mabuti, hindi ka pinipigilan ni Aling Nelia. Alam mo, hindi. Araw-araw pinagsasabihan ako ni Inay. No. Pero wala siyang magawa. Ipon ko naman yung inuubos ko eh. Paano kung maubos na ang pera mo? Bahala na. At saka, dito ko nga nalilimot yung mga problema ko eh. Oo, naunawa kita. Huwag na nating isipin yun. Ang importante ngayon, may inumin at masarap na pulutan tayo, ha? Sige. Ha? Magandang umaga, Aling Nelia. Oy, Intoy! Oh, napasyal ka. Nariyan ba si Erning? Oh, ayun, natutulog pa. Madaling araw na siya umuwi kanina eh. O bakit ba? Ano bang kailangan mo? May bago ho akong jeep. Kukunin ko sana siyang driver. Ay, maganda yung alok mo, Intoy. Alam mo kung ako lang, gusto ko yan. Pero itong anak ko, mula nang pumanaw ang kanyang mag-ina. Oh. Ay, nawala na ng gana magtrabaho. Ganun na? Oo. Puro paglalasing na lamang yung inaatupag eh. Ay, sayang. Siya pa naman ang gusto kong maglabas ng jeep ko. Dahil alam ko, mabait at mapagkakatiwalaan siya. Ako man ay nanghihinayang din niya sa anak ko. Oh, hindi ko nga alam kung paano bang ibabalik yung dating niya sigla. Hindi naman ako nagkukulang ng pangaral sa kanya. Tinatamad ako umuwi, ha? Kaya nasasermo na naman ako ni Inay. Tsaka maabala ko na naman ang tulog niya. Bakit naman kasi may susi naman ako? Hinihintay pa niya akong dumating. Bahala na. Dito na lang ako sa bangketa matutulog. O yun, tamang-tama. May kariton dito. Giniginaw ko. Limo, ay. May sakit ka kasi. May lagnat ka. May mga bata pala dito sa kariton.
Saan kaya ang mga magulang nila? Ate, hayaan mo. Bukas na umaga bibili kita ng gamot sa lagnat. Ay, Hindi mo na lang mga tulog ngayon. may sakit pala ang kapatid niya. Matanong nga sila kung sino kasama nila. Ne. Nasaan ang mga magulang niyo, ha? Bakit diyan kayo natutulog sa kariton? Walilang lubos na po kami, Mama. Sana po huwag niyo naman kaming paalisin sa lugar na ito. Para po makatulog yung kapatid ko. Kasi po may lagnat siya. Dali kayo, ha? Doon na kayo matulog sa bahay namin ng nanay ko. Para makainom tuloy ng gamot sa lagnat niyang kapatid mo. Po? Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao, Iha. Nakainom lang ako. Lola Nelia, Mang Erning, magandang umaga po. Ay, gising ka na pala, Libay. Si Biboy, may lagnat pa? Wala na po. Pero tulog pa po siya. Hayaan mo na lamang siya para makabawi ng lakas. Ay, halika na. Sumabay ka na sa aming mag-almusal. Oo nga. Ito, masarap itong pagkain. Yan, sinangag at itlog. Masarap nga po. Ang bango ng amoy. Sige, upo na. Yan. Ayan na sinangag. Kumain ka na. Salamat po. Alam nyo, ngayon lang uli ako nakakain ng ganito. Talaga? Opo. Kasi po mula nung mamatay si na inay at itay, naging palaboy na po kami ni Biboy sa kalye. Wala ba kayong kamag-anak na pwedeng kumupkup sa inyo? Wala po. Wala po kaming nakilalang kapatid ng mga magulang namin. Salamat nga po pala sa pagtulong niyo sa amin, Mang Erning. Dahil sa inyo, gumaling yung kapatid ko. Kung wala din lang kayong matutuluyan, dumito na lang kayo. Ha? Oo, total, kaming dalawa lang naman ni inay dito sa bahay. Ay, nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka lang mahiya. Masaya kami ni inay na makasama kayo. Lalo na ako. Totoo yun, Libay. Hindi mo na itatanong, ha? Mula nang mamatay sa aksidente ang mag-ina nitong si Erning, naging malungkot na ang bahay na ito. Oh, Kaya masaya kami kung makakasama kayo. Gusto mo maging driver ng bago kong jeep, Erning? Eh, sana ho, Mangintoy. Nabalitaan ko sa mga kapitbahay namin na naghahanap daw kayo ng driver para doon. Ang totoo nagpunta ako sa inyo. Mga 2 linggo na nakalilipas. Ihalo ko sana sa iyo na ilabas mo ang bago kong jeep. Ho, Kaya lang, sabi ng nanay mo, lagi ka raw puyat at naglalasing. ay, hindi na ho ngayon, Mangintoy. Kailangan ko na ho magtrabaho. Bigla yata ang pagbabago mo. May 2 bata po kasi na kinupkup kami ni inay. Mga ulilang lubos ho sila. Gusto ko po silang tulungan na magkaroon ng magandang kinabukasan. Maganda naman pala ang hangarin mo. Ay, sige. Ikaw na magiging driver nitong bago kong jeep. Magandang umaga ho, Aling Nelia. Oy, Lope, napasyal ka. Narito ba kaibigan ko? Mahigit 1 linggo ko na siyang hindi nakikita eh. May sakit ho ba siya? Wala. Hindi mo na siya nakakasama dahil ipinapasada na niya ang jeep ni Intoy. Oh, nagtatrabaho na uli si Erning? Bakit? Nagbalikan sigla ng aking anak. Mula nang matagpuan niya sa kalye ang magkapatid na Libay at Biboy. Ba, pumayag kayo na kupkupin niyo yun? Permanenteng pakainin? Lope, mga ulilan lubos na sila. At saka hindi masamang tumulong sa kapwa. Lalo na sa mga batang kapuspalad. O makabibigat lang sila sa inyo. Ay, hindi ah.
Sumaya nga ulit ang bahay namin na dumating sila. At si Erning ko, naku, muling nagkaroon ng sigla ang buhay niya. Alam mo, pakiramdam ko, Lope, biyaya talaga ng Diyos sa amin, sina Libay at Biboy. Oh, tapos na nating linisin itong bahay, ate. Ang ganda! Oo, pati yung mga tanim nating gulay. Ang ganda tignan. Malulusog. Oo. May sasawag na si Lola Nelia sa mga lulutuin niya. Ate, sana huwag na tayong paalisin dito ni na Tatay Erning at Lola Nelia, no? Oo, yun nga din gusto ko, Biboy eh. Ayoko na kasing lumabay ulit tayo. Kaya magpakabait tayo. Lagi natin silang tulungan at pasayahin. Para hindi na nila tayo paalisin dito. Ipag-pray din natin kay God, ate. Di ba? Sabi ni Tatay Erning, kapag nagpag-pray kay God, sinasagot niya. Gawin din natin yun, ate. Oh, Erning, Nay, dumating ka na pala. Ang dami mong dala. opo. Ito pong isang supot para sa inyo. Talaga? Ano ba ito? Eh, tingnan niyo po. Ay, duster. Magandang mga duster. Anak, salamat ha. Naalala mo akong bilhan. Para hula tayo meron. Bumili rin po ako ng damit para sa akin eh. At ito naman ng dalawang supot para kina Libay at Biboy. Napalapit na talaga sa iyo ang magkapatid, ano? Opo, Inay. Mababait sila. Magkagalang. Hindi po sila mahirap mahalin. Tama ka, anak. Alam mo, minsan, narinig ko yung panalangin nila. Naku, naantig ang puso ko. Ano pong narinig niyo? Ipinakikiusap nila sa Diyos na sana huwag na natin silang paalisin dito. Tatay Erning, meron daw po kayong sasabihin sa amin ni Biboy. Sabi ni Lola Nelia. Oo, Libay. Sige, maupo kayo. Oh, ano pong sasabihin niyo sa amin, Tatay Erning? Paalisin niyo na po ba kami dito? Ano? Sana naman po, huwag na lang. Masaya na po kasi kami dito eh. Malulungkot po kami pag napalayo pa po sa inyo. Ayaw na rin po namin lumaboy uli. Dahil po sa inyo, parang nagkaroon po kami ng bagong pamilya. Tatay Ernie, huwag niyo na lang po kaming paalisin. Kahit kami na po gumawa ng lahat dito sa bahay niyo, okay lang po yun. Lagi rin po kami magpapakabait. Hayaan niyo lang po kami makasama kayo. Huwag kayong umiyak. Hindi ko naman sinabing paalisin ko na kayo rito ah. Kaya ako kayo kinakausap ngayon. Para sabihin sa inyong dalawa, ha? Na ipa-enroll ko kayo sa pasukan. Mag-aaral kayo ulit. Totoo po? Totoo. Kaya huwag na kayong umiyak, ha? Salamat po, Tatay Ernie. Marami po salamat. Alam niyo, lang dumating kayo, lapunan ng malaking kakulangan sa aking buhay. Naging masigla uli ako. At nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Kaya magsisikap ako para sa inyo. Promise po, Tatay. Mamahalin po namin kayo. Mag-aaral po kami mabuti at maglilingkod sa inyo habang buhay.
Tinupad naman ng mga bata ang kanilang pangako. Pawang tuwa at kaligayahan ang ipinanasap nila sa amin ni Inay habang sila'y nag-aaral. Kapwa na may pamilya ngayon, sina Libay at Biboy. At sila na ngayon ang lumilingap sa amin ni Inay. Ako po si Erning, isang ama. At ito ang aking buhay. Kung minsan, kaya may nawawala ay upang bigyang puwang ang bagay na darating na siya namang magbibigay ng maligayang buhay sa atin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at June Martin Legaspi sa papel na Erning. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Proyales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano siya nagkaroon ng panibagong pamilyang nagmahal at nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ay si Danica. Bakit ako iniwan ng nanay ko? Hindi ba ako mahalaga? Dalawa lang ito sa mga tanong na palaging tumatakbo sa isip ko mula nang mamulat ako sa buhay sa loob ng bahay ampunan. Pakiramdam ko, isa akong nilalang na walang halaga at hindi karapat-dapat mahalin. Danica? Sister, bakit po? Oh, bakit mag-isa ka na naman dito sa hardin? Sister, Bakit? ako na po ang pinakamatanda sa mga naririto sa bahay ampunan. Si Jassy, inampun na nung nakaraang buwan. Siya ang halos kaedad ko. Mula nang 5 taon ako, naririto na ako sa inyo. Pero, bakit po walang gustong umampun sa akin? Pangit po ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang nilikang pangit ang Panginoon. Pero bakit walang gustong kumupkup sa akin? Halika. Sumama ka sa akin sa loob. Bakit po? May ipakikilala ako sa iyo. Ikaw si Danica? Hi, Danica? Hello po. Danica, siya si Linda. At ito naman si Melvin. Meron silang isang anak na lalaki. Sila na ngayon ang magiging bago mong pamilya. Payag ka bang maging bunsong anak namin, Danica? Ampunin niyo po ako. Oo. Sister, totoo po ba? Oo, totoo. Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba sa amin? Masaya lang siya. Masayang masaya siya dahil mayroon na siyang panibagong pamilya. Danica, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Ang laki po ng bahay ninyo.
Leroy, Sir. dalhin mo nga rito si Davin. Aba. Welcome to our family, Danica. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa akin. Daddy, Mami, Oh, Davin! Come here. Danica, si Davin, pangaray namin. Hi. Ano pangalan niya? Danica. Danica. Danica, say hi to your Kuya Davin. Kuya, Hi, Danica. Sayang, hindi kita nakikita. Ma, i-describe mo na lang siya sa akin. Si Danica, kasing tangkad mo siya. Pero 16 years old pa lang siya. Gaya mo, matangos ang ilong niya, makapal ang kilay, mahaba ang buhok niya. Tapos, meron siyang nunal na malaki sa may tenga. Maganda siya, anak. Nice meeting you, Danica. Welcome to the family. Danica? Oh, Danica. Bakit ka umiiyak na naman? Umiiyak ka? Ayaw mo ba sa akin bilang kuya kasi bulag ako? masaya lang po ako. Masaya po ako. Danica, mula ngayon, meron ka ng pamilya. Meron ka ng mama, daddy at kuya. May bonus pa. Meron kang mangteroy. Maglilinis ako ng sasakyan. Then mamaya may pupuntahan kami ni Sir Melvin. Nasaan yung panlinis ko rito? Ano kaya? Aba, gani ka? Mang Teroy, good morning po. Ano yung ginagawa mo? Ba't ikaw naglilinis ng sasakyan? Wala naman po kasi akong ginagawa. Eh, bitiwan mo yan. Bitiwan mo yan. Trabaho ko yan. Oo, baka makita ka ni Sir Melvin at Ma'am Linda. Tiyak makakagalitan ako. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po itong gawin eh. Kasi ginagawa ko po ito sa bahay ampunan dati. Naglilinis po ako ng sasakyan ni na sister kapag wala po akong ginagawa. Hindi. What? Ako na. Bitiwan mo na yung basa na tabo. Ako na maglilinis. Pero... Pambihira kang bata ka. Basang-basa na ang damit mo. Magbihis ka na muna. Ako na rito. Huwag mo akong inaagawan ng trabaho ko. Sige po. Alam kong masipag kang bata, pero hindi ka rito kasambahay. Anak ka ng mag-asawa kong amo. Anak ka nila. Sino nandito? Hindi ka si Mami. Hindi ka rin si Daddy kasi kilala ko amoy nila eh. Hindi ka rin si Mang Teroy kasi amoy air freshener siya. So, ibig sabihin, ikaw si Danica? Kuya David. Oo, sabi ko na nga ba eh. Eh, bakit ka narito sa kwarto ko? May kailangan ka? Nakabukas kasi yung pinto kanina. Oo. Tapos, napansin ko na medyo magaling yung kwarto mo. Ha? Kaya, nilinisan ko. Naglinis ka? Oo. Eh, si Ate Evan tagalinis namin dito. Kaya ko naman kasing gawin. Kaya ginawa ko na. Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. May gagawin ka ba dito sa kwarto mo? Lalabas na ako. Sige. Kapag may kailangan ka, kuya, tawagin mo lang ako, ha? Nandiyan lang ako sa kabilang kwarto. Okay. Salamat sa paglilinis ng kwarto ko, ha? Walang anuman, kuya. Danica, Hmm? anong pakiramdam na meron kang bagong pamilya? Masaya. Yun lang? Yun lang bang nararamdaman mo? Ha?
May ginagawa pa si Ate Eva sa kusina. Buti pa, ako na muna mag-ayos dito sa sala. May paparating daw na bisita sina Mami at Daddy. Lilinisan ko muna itong kisame. May mga agyo na eh. Kaya lang mataas. Hindi ko maaabot. Buti pa, umapak ako dito sa upuan. Yan. Tapos, aabutin ko ng walis tambo. Itong... Ay! Naku! Nahagip ko yung chandelier! Nabasag! Hindi! Anong gagawin ko? Ano nangyayari dito? Mami Linda? Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Danica! Sorry po. Sorry po talaga. Tinamaan ka ng bubog sa braso! Ayan ang tulog ko! Sorry po. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Danica! Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, hanggang ngayon piniplease pa rin tayo ni Danica. Siguro natatakot siya na baka ayawan natin siya. Baka abandonahin uli siya. Natatakot siguro siya na baka sa simpleng pagkakamali, mawalan uli siya ng pamilya. Kaya ba kung umasta siya dito sa bahay, parang hindi natin anak, kundi katulog? Oo. Kanina, takot na takot siya nang nabasag niya yung chandelier, pero hindi niya napansin na may sugat na siya sa braso. Hindi natin siya masisisi, Linda. Inabandona siya ng kanyang tunay na mga magulang. Takot siya na maulit yun. Takot siya na maramdamang hindi siya mahalaga. Takot siyang maiwan muli. Melvin, ano kayang mabuting gawin? Kausapin mo si Darwin. Alam niya kung anong gagawin. David, ito na ba ang mga dadali? Opo, Mang Teroy. Sige. Lalagay ko na sa trunk ng kotse. Danica, Pababa na, kuya. bilisan mo. Malapit na mag-sunrise. Tara. Okay, let's go to the beach. Oh, ano? Nakabuo ka na ba ng castle? Parang hindi naman to castle, kuya eh. Parang bundok to, oh. Yan? Ano ba yan? Ayoko na. Pagod na ako maghukay ng buhangin. Ay, palabas na yung araw, oh. Ganun ba? Oo. Danica, alam mo ba kung bakit Davin ang pangalan ko? Combination ng pangalan ni Mami Linda at Daddy Melvin. Galing mo ah. Obvious naman masyado eh. Talaga? Oo. Nung una mo akong nakita, at nalaman mong bulag ako, anong naramdaman mo? Ha? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Di ka. Ano nga naramdaman mo? Sabi ko sa sarili ko, maswerte ka. Kasi kahit may kapansanan ka, meron ka mga magulang na mababait at mapagmahal. Sabi ko nga, buti ka pa eh. Kahit may kapansanan ka, hindi ka nila inabandona. Samantalang ako, kumpleto naman ang katawan ko. Wala ako kahit anong problema sa katawan. Pero, inabandona ako ng mga magulang ko. Alam mo ba, nung una kong malaman na aampunin ka ni na Daddy at Mami, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may dagdag na akong mata. Ha? Hindi na lang si Mami at Daddy magiging paningin ko, kundi ikaw din. Kuya, Masaya ka ba talaga na may pamilya ka na? O baka lalo mo lang nakikita kung ano wala ka dati? Baka lalo mo lang nakikita kung anong ipinagkait sa iyo ng mundo. Kuya David. Mahal ka ni Mami at Daddy.
Ilang buwan silang bumisita sa bahay ampunan. At nung una nilang punta, ikaw kaagad ang nakita nila. Ilang buwan silang nanalangin na maging maayos ang proseso at pumayag ka na ampunin ka nila. Hindi ka batang napulot lang sa bahay ampunan ni na Mami at Daddy. Mula nang makita ka nila, itinuring ka nilang totoong anak. Sana maramdaman mong mahal ka namin bilang bahagi ng aming pamilya at hindi mo kailangan magpa-impress sa amin para matanggap ka namin. Hindi naman ganun ang magkakapamilya eh. Kapag magkakapamilya, nagkakaunawaan. Naging tapat sa isa't isa. Ako, kuya mo. Kahit hindi mo ako pagsalbihan, kuya mo pa rin ako. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon na kinausap ako ni Kuya Davin. Tama siya. Takot akong muling iwan at abandonahin. Pero dahil sa kanila, nagkaroon ako ng panibagong pamilya na tumanggap sa buong pagkatao ko at hindi ako iniwan kahit kailan. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Ang ating totoong pamilya ay yung mga tao na tatanggapin tayo kung ano at sino tayo at ipararamdam sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo ay sapat. Makarag siganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Junel Benamin, June Martin Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danica. Naglapat ang angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Bayar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Aileen. Dati akong tahimik at mahiyain. Kahit na nga matataas naman ang mga grades ko, hindi yun naging dahilan para maging lista ako. Ang kahinaan kong yun ay sinamantala naman ng iba. Bakit pa ayaw niyo pumasok sa economics, Jake, Giselle? Kasi, pareho kami ni Jake, hindi nakagawa ng assignment. Pag pumasok kami, tiyak pag-iinitan na naman kami ng teacher natin eh. Paano kung magbigay ng test? Di hindi kayo makakakuha. Pumasok na lang kasi kayo. Pakopihin mo kami ng sagot mo sa assignment para makapasok kami. Oo, tama. Diba? Para hindi naman kami mapahiya. O sige, pero papasok kayo ha. Tapos, sabay ulit tayong mag-lunch mamaya. Anak, gabi na. Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin tapos na gawin ang mga homework mo? Tapos na po, Nay. Ito na lang po kina Jake at Giselle ang ginagawa ko. Yung dalawang lagi mong kasama sa university hanggang pag-uwi dito? Opo. Mga kaibigan ko sila, Nay. Bakit ikaw ang gumagawa ng assignment nila? Nagpatulong po sila sa akin eh. May pupuntahan daw po kasi sila ngayong gabi. Kaya hindi po nila ito magagawa. Kaya ginawa mo naman. Habang sila naglalakwatsa. Nakakaya naman po kasing tanggihan ko.
Mga kaibigan ko po sila eh. Abay, dapat palalahanan mo sila. Na sila ang gumawa niyan para matuto sila. Paano sila matututo kung aasa sila lagi sa'yo? Ang mangyayari niyan, ikaw ang mahihirapan habang sila naman naglalakwatsa. Nay, Anak, hindi masamang tulungan ng kaibigan. Pero higit mo silang matutulungan kung sasabihin mo sa kanila ang kanilang kamalian. LB, mukhang malalim ang iniisip mo Oh, may problema ba tayo? Ako, Nestor. Nag-aalala ako sa anak natin. Ba't naman? May problema ba siya sa pag-aaral? Matataas naman ang grade niya. Walang problema sa pag-aaral ni Eileen. Ang pinoproblema ko, yung mga kaibigan niya, Bakit? yung sina Jake at Giselle, Oh, pakiramdam ko kasi inaabuso nila ang anak natin. ano? Oo. Lagi na lang kasi si Eileen na gumagawa ng assignment nila. Ah, Ngayon naman, project nila ang ginagawa ng anak natin. may pambira. Abuso na yun. Hindi na tama yun. Hindi dapat pumayag si Aileen ng ganun. Sinabihan ko na rin siya, pero parang sinasamantala na mga yun ang kabaitan ng anak natin eh. oh, parang malungkot ka, Giselle. Wala kasi akong baon ngayon, Eileen. Ay, bakit? Hindi ka ba nabigyan ng parents mo? Nadukot kasi yung allowance ko kahapon. Hindi ko naman masabi sa kanila. Dahil ayokong bigyan pa sila ng problema. Tsaka, isa pa, baka makagalitan lang ako. Kaya mamayang lunch, di ako makakasapay sa iyo. Ay, ano ba yan? Ayoko pa naman kumakain na mag-isa sa kantin. Nahihiya ako. Sorry, Eileen. Wala akong pera. Alam ko na. Ililibre na lang kita. Ay, naku, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yun. Friend naman kita eh. Kaya lang, pag nalaman ni Jake na ililibre mo ko, sigurado magtatampo yun. Oh, edi. Ililibre ko na lang kayong dalawa para walang samaan ng loob. Giselle, ready ka na ba sa swimming natin bukas ng gabi? Ay, syempre naman. Ako pa. May pera na rin ako. Ako rin eh. Dahil 1 week tayong hindi gumastos. Kaya may pera tayo sa night swimming natin mamaya. Galing talaga ng ginawa mong drama kay Eileen. Oo nga. Tama talaga yung naisip mo. Kaibiganin natin siya. May tagagawa tayo ng project at saka assignment. May taga-libre pa. Alam mo, yun si Eileen, matalino, pero tanga. Hindi niya mahalata na ginagamit lang natin siya. Sinabi mo pa. O nga pala, sabi ni Dondon, crush niya si Eileen. At gusto niya, isama natin si Eileen sa birthday niya. Uy, di, isama natin. Pumayag naman kaya. Kaya natin kumbinsihin yun. Tapos, painumin natin. Para matanggal ang hiya niya sa katawan. Para maging game kay Dondon. Tama! Matutuwa si Dondon pag nangyari yun. Ay, ano eh. Hindi papayag sina Inay at Itay, Giselle. Baka magalit pa sila pag nalamang party ang pupuntahan ko. Oy, di, huwag natin sabihin. Kunyari, matutulog ka lang sa amin. Tsaka para maturuan mo ko doon sa assignment natin. Ano? Magsisinungaling ako sa kanila? Ay, ano ka ba?
Minsan lang naman yun eh. Tapos, para hindi ka mabuko, pahihiramin na lang kita ng isusuot mong damit. Pero, nahiya ako eh. Huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Wow! Galing mo talaga, Giselle. Napagsuot mo si Aileen ng ganyan? Oy, bagay naman sa kanya yung buckles eh. Lumabas ang beauty niya. Pero, nahihiya pa rin ako, Giselle. Hindi ka dapat maya. Ganda-ganda mo eh. Oo nga. Mas maganda ka pa nga sa akin eh. Alam ko na. Palalakasin namin ang loob mo para matanggal ang hiya mo. Oo. Paano? Ito, iinom tayo nito. Alak? Oo. Alak yan, di ba? Tama, Aileen. Ay, hindi ako uminom ng Giselle. Konti lang naman ang iinumin mo eh. Eh, Para lumakas lang ang loob Oo mo. nga. Sasalina na kita ha. O yan, nalagyan na ni Giselle ng kalahati ang baso mo. Unti-unti mo nang inumin. Oo nga. Basta gayahin mo lang kami ha. Oh, ba't hindi ka uminom? ayoko talaga, Jay. Pasensya na kayo. Kunti lang naman ito, Eileen. Hindi ka naman malalasing. At saka, kasama mo naman kami ah. Kaya you don't have to worry. Sorry talaga. Hindi ko magagawa. Ano ba yan? KJ mo naman. Oo nga. Parang hindi kaibigan eh. Wala kang pakisama. Huwag naman kayong magalit. Nagkabahirap na nga ako na daling ka dito. Tapos pinahihirapan mo pa rin ako kahit nandito ka na. Ano ba yan? Kasi naman ayoko talaga niyan. Umalis ka na nga lang dito. KJ ka. Ano? Panira ka ng gabi, Aileen eh. Mula ngayon, maghanap ka na lang ng sasama sa'yo na gaya mo rin KJ. Sige, alis na! Paano ko uuwi sa amin? Hindi ko naman alam ang lugar na to. Sino Jake at Giselle? Bakit sila ganun? Lagi ko naman silang tinutulungan at pinagbibigyan na. Ngayon lang hindi ko sila sinunod, nagalit na sila. Pinalayas pa nila ako. Hindi nila naisip na baka may mangyari sa akin. Aileen, sandali lang. Sino yung tumawag sa akin? Oh, huwag ka matakot. Si Warren dito. Kaklase mo rin ako. Warren? Oo. Naalala ko na. Kaklase nga rin pala kita. Ay, pasensya na ha. Madilim na kasi. At saka natatakot pa ako. Kaya hindi kita agad namukaan. Okay lang. Bakit narito ka sa lugar na ito? Taga rito ako. Ikaw, bakit narito ka sa labas? Di ba, kasama ka ni na Jake at Giselle sa birthday ni Don? Nagalit sila eh. Pinaalis ako. Dahil ayaw mong uminom ng alak? Bakit mo alam? Narinig ko ang pag-uusap nila noong isang araw. Pinlano nila talagang painumin ka para daw maging game ka kay Don. Ano? Pinagbalakan nila ako ng masama? Oo. At may iba pa akong narinig. Nakita mo na ang nangyari, anak. Dahil dyan sa sobra mong pakikisama sa mga kaibigan, unti ka nang mapahamak. Sinabi naman namin sa'yo, hindi sila talaga mabuting kaibigan. Ang isa pang masama, tinuruan kang magsinungaling sa amin. Sorry po, Nay. Tay. Pangako po. Iiwasan ko na po sila.
Hindi bali na po wala akong kaibigan. Anak, hindi ka naman mawawala ng kaibigan. Kahit na tahimik at mahihiyain ka pa. Tama ang tatay mo. Abay, magkakaroon ka pa rin na makakasundo. Matuto ko nga lang pumili ng magiging kaibigan. Tama. At matuto ka rin naman sanang humindi pag mali na ang kanilang gusto. Opo, Itay. Inay. Sorry po. Kakainis talaga. Napahiya na naman tayo kanina sa klase. Oo nga. Wala na kasi tayong tagagawa ng assignment at project. Yun pa nga isang kinagagalit ko. Kahit na humingi na nga ako ng sorry kay Eileen, di na bumalik yung dating closeness niya sa atin. Eh paano? Kay Warren na siya close. Baka nga siyotanan niya yun eh. Paano na tayo ngayon? Tiyak, bagsak tayo nito. Oo nga. Di tayo makakag-graduate ng high school. Totoo, Eileen? Pahig ka nang makasal tayo? Oo, sabi Warren eh. Wala namang reason para tumanggi pa ako. 5 years na kitang boyfriend. And we're both stable now. Isasama ko bukas dito ang parents ko para makausap na sina Tito Nestor at Tita LV. Tiyak namang wala kang magiging problema sa kanila. Dahil boto sila sa'yo. Mabait naman ako eh. Honest sa'yo. At ako ang naging savior mo noon. Doktora, yung asawa ko pong may sakit. Ang gusto ko pong ipa-check up. Giselle? Ikaw ba yan? Eileen? Jake, si Eileen. Yung classmate natin nung high school. Eileen, doktora ka na pala. Oo. Twice a week nagpupunta ako dito para makatulong sa mga kalugar natin. O ano, kumusta na kayo? Kayo palang nagkatuluyan. Oo. Dahil maaga kami nag-asawa. Tatlo na nga yung anak namin. Hindi na rin kami nakapagkolehiyo pa. Ikaw, kumusta ka naman? Ikakasal na kami ni Warren. Oh? Eileen, sorry uli sa mga kasalanan namin sa'yo. Kasal na kami ngayon ni Warren at may isang anak. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Eileen at ito ang aking buhay. Tunay na hindi napapariwara ang mabait at masunuring anak. Baka nagsiganap, Susan Robles, Jun Legaspi, Rosana Villegas, Junel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Arman.
Mahigit 10 taon na akong pulis. Sa aking pagtatrabaho, nakakuha na rin ako ng mga promotion. Yon ay kahit nakatulad ko ang ilang pulis na may gawaing ding tiwali. Pakinggan nyo ang aking paglalahad. Boss, eto pong entrega ko. Kano to? Ba, mukhang may nang dilensya mo ngayon, Obet. Maliit itong entrega mo eh. Boss, pasensya na ho. Yung iba kasi nakakatunog eh, kaya naiiwasan ako. Di bale. Bawi ka na lang bukas, ha? Oo, salamat amo. Sandali. Po. Ano kaya kung kumuha ka ng batang tauhan natin? Oh? Kasi kapag bata, hindi ganong katatakutan ng mga tao eh. Hindi rin takaw huli kasi nga bata. Oh, sige boss. O yung mukhang mabait, ha? Tapos, sanayin mo. Iyon, Sara. Kaya pakiusap sa'yo, SPO1 Alpha. Yun lang pala eh. Kaya kong gawin yon, Mr. Chong. Pero kailangan, kaya mo rin ang preso ko, ha? Wala problema sa pera. Ako bigyan sa'yo, ha? Basta ikaw, protekta, negosyo ko. Arenglado. Madali ka naman palang kausap eh. Asan na yung, asan na, ha? Ito. Ayun. Huwag ikaw, Edip. Ito, ayan, o. Ito sa sober. Sobre Down pa. payment, ha? Okay, ayos. Siya nga pala, alam mo, Mr. Chong, Ano yun? gusto ko sanang mag-relax ngayon eh. Relax? Oo, pero malungkot namang mag-isa. Oo. Gusto ko yung may kasama. Pwede mo ba akong bigyan ng masarap na kasama? Ikaw para mahilig din, ha? Wala problema. Ako bibigay sa'yo. Masarap. Kasama. Ikaw palang ipinadala ni Mr. Chong. Tumalikod ka nga. Lapit mo yung mukha mo sa akin. Ba, maganda ka nga, ah. Magaling din sa kama. Talaga? Talaga. Lalo na kung magaling mag-tip ang customer ko. Akong protector ng negosyo ng amo mo, baka hindi mo alam. At ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Kaya dapat bigyan mo ko ng tip. O, sige na nga. Ano pa hinihintay mo? Simulan mo ng paligayahin ako. Ha? Oh, Junior. Mukhang malungkot ka. Bakit? May problema ba? May lagnat pa rin kasi yung nanay ko, Kuya Obet eh. Naku, 3 araw na yan ah. Wala naman kasi akong pera eh. Ha? Para madala siya sa doktor. O kayo, maibili mo lang ng gamot. Ganun ba? Teka sandali. Eto pera. Dalhin mo sa doktor si Aling Glenda para gumaling na siya. Salamat, Kuya Obet ah. Oo. Hindi ko na ito tatanggihan. Kailangan ko po talaga namin ng pera eh. Ganon? Junior, gusto mo ba lagi kang magkapera? Yung kumita ka ng malaki. Siyempre naman, Kuya. Para makaipon ako na maipagamot ko si Nay. Di sumama ka sa trabaho ko. Sigurado kikita ka ng malaki. Tuturuan kita. Oh? Di ba bawal ang bata doon? Hindi. Kailangan ko nga ng batang tauhan eh. Ano gagawin ko? Madali lang. Mag-i-snatch ka lang ng cellphone. Ha? Di ba? Di ba nakakatakot yun? Hindi. Kasi mukhang mahuli ako ng pulis. Hindi ka ikukulong dahil bata ka. Tsaka isa pa, may pulis tayong protektor. Ha? Oo. O ano, sama ka? Magkakapera ka dito. May papagamot mo ng nanay mo at makakakita na uli si Aling Glenda.
Junior, siya nga mo natin. Si Boss Arman. Kumusta ka, Junior? Ayos lang po, sir. Boss, mahusay itong batang to. Madaling turuan. 2 cellphone kagad ang nakuha niya. Magaling nga, no? Opo. Teka. Baka naman sumabi tayo sa mga magulang yan. Boss, bulag at may sakit ang nanay niyan. Kaya walang problema. Kaya ang tatay niya. Hindi ko na pinakitang tatay ko, sir. Sabi ni Nay, iniwan daw po kami ni Tay nung nasa tiyan pa niya ako. Gago pala tatay mo eh. Hindi bale. Mas mabuti nga wala siya. Para walang istorbo. Kumusta na pong pakaramdam niyo? Wala nga akong lagnat, anak. Hindi na rin ako ganong inuubo. Nakabuti talaga yung pagkakadala mo sa akin sa doktor. Masaya na po ako, Nay. Maayos ng lagay niyo. Nay, may dala po akong pansit tsaka pandesal. Sabay na po tayong kumain. Napapansin ko, anak. Lagi ka ng maraming pera ngayon. Ano pa pinagkakakitaan mo? Po? Ay, Junior, magsabi ka ng totoo. Anong trabaho mo? Nay. Huwag kayong magagalit. Hindi ako magagalit. Kung magsasabi ka ng totoo, anak. Eh, sumama po ako kay Kuya Obet na mag-snatch ng cellphone. Ano? Diyos ko naman, anak. Bakit mo naman ginawa yun? Di ba alam mo naman ayokong gagawa ka ng masama? Sorry po, Ray. Gusto ko lang naman pong maipagamot kayo eh. Para gumaling kayo sa sakit nyo. At saka makakita na ulit kayo. Mga anak ko. Hindi bali na maging bulag ako habang buhay at mamalimos. Basta huwag ka lang gumawa ng masama. Pero, Nay. Wala ngayon. Hindi ka na mang-i-snatch ng cellphone, ha? Ha? Mangako ka, anak. Obet, Boss. mukhang mahina na naman ang dilensya mo. Oo nga, boss eh. Nakakainis. Asa na ba yung batang sparring partner mo? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Nagtataka nga ako eh. Dahil hindi ko na rin siya nakikita sa labasan. Baka naman may sakit. Baka nga ho. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Pupuntahan niyo, amo? Gusto ko kasing kasama natin ang batang yun eh. Malaking bagay siya sa akin. Malalim ng gabi, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Kainis. Hindi rin mawala sa isip kong batang si Junior. Sabi niya, bulag ang nanay niya. Nabulag dahil nagkasakit at hindi na ipagamot. Ang tatay naman niya, hindi na niya nakilala. Dahil iniwan sila nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Responsable nga ma. Kaya maraming batang naliligaw ng landas eh. Dahil sa mga irresponsableng magulang. Sayang na bata si Junior. Mukha pa namang matalino. Bakit ba hindi siya mawala sa isip ko? Bukas, pupuntahan ko nga siya. Baka sakaling mabola ko, pati ang nanay niya. At payagan ng sumama sa akin si Junior. Junior? Boss Armon! Bakit ba narito kayo sa lugar namin? Ikaw talaga hinahanap ko eh, kaya nagpunta ako dito. Hindi ka na kasi nagpakita sa amin ni Obet. Pasensya na po. Ayaw po akong payagan ng nanay ko. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa inyo. Kakausapin ko nanay mo. Bo, pero baka po magalit lang yun eh. Ikaw naman, Junior. Wala ka namang kabilib-bilib sa boss mo. Ako bahala. Makikita mo,
Pagkatapos namin mag-usap, papayagan ka na niya sumama sa akin. Basta't kapag ipinakilala mo ako sa kanya, tawagin mo akong sir, ha? Siya po ang nanay ko, Sir Arman. Ah, Si Nanay Glenda po. Nay, si Sir Arman po, kaibigan ko. Glenda? Ikaw nga. Glenda? Ang boses mo. Arman? Ako nga. Ano ba nangyari sa'yo? Magkakilala po kayo? Oo. Oo, anak. Dahil siya ang iyong ama. Si Sir Arman? Yung tatay ko. Glenda, si Junior ang batang dinadala mo noon? Oo, siya nga. Siya nga ang anak na tinalikuran mo. Junior, oh, anak, ano itong ginawa ko sa'yo? Kayo po pala. Kayo palang ang gagong tatay ko. Oo, ako yun. Ako yun. Anak, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Patawad. Glenda, patawarin mo rin ako. Pagkatapos ng pagtalikod mo sa amin, napakasakit ang ginawa mo, Arman. Binigay ko sa iyong lahat. Minahal kita ng tapat. Pero iniwan mo lang ako. Oo, pinagsisihan ko ng lahat ng yun. Glenda, ipagagamot kita. Makakakitang muli. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapunan ang mga pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Yon ang naging simula ng pagkabuo ng pamilya namin ni Glenda at maging ng aking pagbabagong buhay. Ngayon ay masasabi ko ng tunay na akong naglilingkod sa ating bayan. Sana po'y inyong kinapulutan ng aral ang aking inlahad. Ako si Arman, isang pulis, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Saloga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Carl. Years old po ako nung pumano sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman itong in-order ko Sir... For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? sorry po, ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tatanga-tanga kasi kayo Nasaan bang manager niyo rito? At dapat sa inyo, tinatanggal na ng trabaho. Naku, ma'am, huwag naman po.
Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko, huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid pa ho akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin eh. Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga na ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng husto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho eh. Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga eh. Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Oh, mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho kagad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral. Pwede pa naman yun eh. Kahit bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, Kuya, matupad natin ang bilin ni na Inay at Itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makarating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir! Sir, sandali lang po! Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo, hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Yeah. Wag na po. Hindi ko po pinababayaran ng pagtulong ko. Sige na. Kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa iyo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, ha? Maiwan ko na kayo. Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ha? Ako sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol. At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, ha? At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia. Nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course!
Welcome ang mga ganyan pagkakakitaan para sa akin. Salamat ah. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun ah. Isang mabait at tapat na batang kaapelyido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo ah. Ah, Problema po ba sa business natin? hindi. Wala naman, Sheena. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa yung iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Ah, yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo inisip ang Carl na yon. Posible nga din yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, nakausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo? Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay. Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming dalawa na lang ng kapatid kong namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Nako, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, no? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaon na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak. Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl ng isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin. Sir Alfred, eto na po yung mga picture namin lahat. Teka, patingin nga. Magaganda makuha nyo rito Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon, ang bunso kong kapatid. Kayo po? Ang kapatid ni Itay? Oo, Carl.
Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kami maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Dito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yan, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Dito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang binatang hindi sumuko sa kanyang pangarap sa gitna ng mga pagsubok na kanyang hinaraw. Siya ay si Doris. Hindi sa minamaliit kong pamilya namin, pero ramdam kong hirap ng buhay mula ng bata ako. Kaya naman nangako ako sa aking sariling magsisikap, mangangarap, at magsasakripisyo kung kinakailangan. Mabago lang ang kapalaran ko at hindi ako matulad sa mga kapatid, pinsan at kamag-anak ko. Mabagsak na ulan. Mabuti pa tumakbo na ako. Wala nang dalang payong. Baka mabasa ang mga lipo ko. Ay, Doris! ay, Doris! Si Aling Maring, bakit po? Kung marinig ka muna! Ano po yun? Hoy, sabihan mo nga yung nanay mo, yung utang niya sa akin, bayaran niya na, ha? Sus Mariusip, magdadalawang buwan na yun, ha? Grabe naman kayo. Ang kukunat niyo namang singilin. Kahapon, tinatawag ko, hindi man lang lumingon. Kapag mangungutang, dito sa akin pumupunta. Kapag pinautang ko na, sa ibang tindahan na bumibili kasi ayaw masingil. Aba, hindi na nahiya. Pasensya na po kayo. Walang-wala po talaga kasi kami ngayon dahil may sakit si tatay. Ganon? Ay, wala akong pakialam. Ang utang ay utang. Kung hindi kaya magbayad, edi wag ka mo siya mangutang, Gwisit! Usang ulan. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Sige na, sige na. Umuwi ka na nang masabihan mong nanay mo. Kailangan ko ang bayad niya ngayong araw mismo. Kung hindi, ipapabarangay ko na siya.
Umuulan po kasi hindi ako pwedeng sumugod eh. Eh, di lumusong ka sa ulan! Huwag kang tumambay dito sa tindahan ko! Mamalasin ako sa'yo! Wala na ba akong gamot? Naku, ay, wala na eh. Kaya itong nilagang dahon na lamang inumin mo, ha? Baka si Norris may pera. Hindi ba't may trabaho siya? Eh, siya na nagbayad ng kuryente natin ng isang araw. Ganun ba? Nay! Oh! Ay, basa-basa ka! Eh, bakit ka lumusong sa ulan? Nay! Si Aling Mariho. Naniningil ng utang ninyo. Ay, naku. Yan ang nga problema eh. Wala pa tayong pambayad. Norris, Tay, baka naman may naitatabi ka pa dyan pera. Bayaran mo na muna. At saka, kailangan ko rin ng gamot. Baka maaaring makahiram muna ng pambili. May pensyon naman ako sa susunod na buwan eh. Babayaran na lang kita. pang-tuition ko sana ito sa susunod na buwan. Kaya lang, sige na nga. Ipambabayad ko muna ng utang ni nanay. Susweldo naman ako sa susunod na linggo eh. Itipirin ko na lang para papayaran ko ang tuition ko. Tapos, maghahanap pa ako ng isa pang part-time job. Oh, teka. Si Ato Rona yun ah. Bakit kaya? Lalabas ako. Ano ba kasi nangyari, ha? Ate, ano yan? Kasi nagluluto ako. Oh. Hindi ko napansin. Gumapang na pala siya sa mesa. Ayun, nahulog. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-CT scan. Ha? Ano naman ang itutulong ko sa iyo eh? Wala rin kami. Kahit konti lang, Nay. May pandagdag lang ako. Maawa kayo sa akin. Rona, Oh, teka. Eto ate. Ipandagdag mo na yan. Naku, salamat, Norris. Oo, sige. Aalis na ako, ha? Kailangan ko bumalik sa ospital. Norris, Kawawa naman ang anak ni ate. paano yung pambayad natin sa utang at pambili ng gamot ng tatay mo? May natitira pa naman po akong pera. Huwag na po kayong mag-alala. Nagay pa, tay. Magkano na panalunan mo sa pusta? Ay, medyo malaki-laki rin. Ay, mano ko dyan. Ilaban mo na rin sa susunod. Ayun na nga itatanong ko sa inyo eh. Kasi, inaalagaan nyo, hindi nyo naman inilalaban. Eh, panay ang atake ng ubo ko nito mga nakaraang araw eh. Oh, si Norris. Oh. Hoy, Norris! Oh, kuya. Liga! Samahan mo kami ni tatay. Tumagay ka muna. Nanalo ako sa sabong. Ako, hindi naman ako umiinom. Ako talagang hina mo namang nilalang eh. Saka, bakit ba naka-uniforme ka? Huwag mong sabihin nag-aaral ka pa rin sa koleyo hanggang ngayon. Second college pa lang ako. Dahil konting units lang ang kinukuha ko bawat sem. Nagpa-part-time job din kasi ako eh. Ay, naku, sabi ko naman kasi sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Yung ginagastos mo sa tuition, imbes na itulong mo na dito sa bahay, napupunta pa sa eskwelahan. Sa mga teacher mong tamad namang magturo. Oh, tingnan mo. High school lang ang tinapos ko, pero ayos naman ang buhay ko ah. Nadadaan naman sa diskarte. Kuya, may mga pangarap ako. Gusto kong may marating man lang ako sa buhay. Ay, no. Oo, sige na nga. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka makakarating. Eh, baka hanggang dyan ka lang sa tindahan ni Aling Maring makarating. Oh, hoy, bilis mong kumain. Dahan-dahan na subo mo. Baka mabulunan ka. Late na ako kasi ko sa klase na eh. Norris, Tayo, bakit po? palagay ko tama ang kuya Mio mo.
Saan po? Mas mainam na huminto ka na lang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Ay, Yung oras mo sa pag-aaral, itrabaho mo na lang nang kumita ka ng mas malaki. Wala ka namang mapapala dyan eh. tay, humingi ba ako sa inyo ng panggastos ko sa koleyo? Kahit pa masay, sarili ko namang perang ginagastos ko, di ba? Dala-dalawa na nga pong part-time job ko para lang makatulong dito sa bahay at mapaaral kong sarili ko. Ayun na nga. Lalo ka lang nahihirapan. Kaya kong tiisin ang hirap na ito. Pero hindi ko kayang maging mahirap habang buhay. Pansamantala lang naman itong ganitong hirap. Pero kapag natupad ko mga pangarap ko, naniniwala akong kahit papano, makakaranas tayo ng ginhawa. Tay, pangarap, ambisyon, yun ang wala sa atin. Kaya nasanay tayo sa ganitong buhay. Kung hindi nyo man ako nasusuportahan sa pinansyal na pangangailangan ko, sana kahit moral support lang. O sana kahit papano, mangarap man lang kayo para sa akin. Kasi ako, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ay, baka naman ho, pwedeng pakiusapan si Norris. Ikaw na lang ang makiusap sa kanya. Bakit Yan na pala siya. Norris! Apa kailangan mo? Birthday kasi nung panganay ko. Pwedeng makahiram muna sa'yo ng pera kasi 7th birthday niya eh. Gusto ko sana gawing special man lang. Pandagdag na lang naman. Ate, alam mo bang birthday ko kahapon? Ay, naku! Sorry, hindi ko naalala. Ako rin, nakalimutan ko rin eh. Napakapalad ng anak mo kasi pati birthday niya. Gusto mong gawing may espesyal. Pero sana, mas matuto ka kung anong pinaglalaanan ng pera. Yung gagastusin mo sa handa ng anak mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral niya. Isa pa, wala akong ipahiram sa yung pera. Nagbayad ako sa graduation fee. Yabang mo ah! Ano? Ihiramin ko naman yung pera, hindi ko hihingin. Umaasta, kakala mo kung sino ka na? Porque gagraduate ka na? Teka, ate, ano ba ipinaglabang ko? Pinapayuhan lang kita. Ewan, hindi ko kailangan yung payo mo. Stop na nga. Norris, pagpasensyahan mo na lamang yung ate mo ha. Kailan mo ba ako hindi nagpasensya? Sila na ngang tinutulungan. Sila pang agrabyado. Uy! Ayos ah! Patapos na pala itong ipinapagawang bahay sa inyo ni Norris. Tay. Oo nga. Oh, yan. Ganda. Pero inuubo na yata kayo dahil sa alikabok. Ayos lang ako. Asan ba si Norris? Nasa loob. Nag-iimpake. Impake? Bakit? Ayos na to, Nay. Uy! Tol! Pusturang-pustura ka. Kuya. Saan bang punta ng engineer kong kapatid? Okay ah. Kahit inabot ka ng ilang taon sa kolehiyo, pero talagang tinapos mo ang pag-aaral mo. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Eh ako kasi, wala ako niyan. Kaya ayos na ako sa ganitong buhay. Oh, saan punta mo? Norris, Nay. naiwan mo yung ID mo. Ay, akin ako, Nay. Ito. Kuya, nakakuha ko ng trabaho sa abroad. Ha? Mas mataas ang sweldo. Kayo na munang tumingin-tingin dito kay nanay, ha? Wow! Bigatin ka na talaga. Tol, huwag mo naman kami kalimutan, ha? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Nang tinutupad kong pangarap kong ito, kasama kayo sa larawan. Hindi lang ito para sa akin, kuya, kundi para sa atin. Pero sana, kung hindi kayo nangarap para sa sarili nyo, sana mangarap pa rin kayo para sa mga anak nyo. Mangarap kayo ng matayog para sa kanila.
Ang ating mga pangarap ay parang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon papunta sa isang tiyak na destinasyon. Sa mga kagaya kong lumaki sa mahirap na pamilya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magtyaga at magsakripisyo kayo, higit sa lahat, mangarap at sikaping matupad ang pangarap na yon. Walang imposible sa taong naniniwala. Ako po si Norris at ito ang aking buhay. A person without a vision perish. Gaya ng sinabi ni Norris, ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay ay nagsisilbing tanglaw sa ating tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Junel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Norris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.